So good day sa ating lahat, meron tayo dito ang NMAX version 2. Ito ay hindi Y-Connect. So ang problema nito, ayan, tinestingin ko muna siya. Ayan, dalawa ng MSD dito. Ayan. Paabot ng remote, lapit dito. Ayan, so si keyless type ito. Ayan, so natin, start natin. Ayan, rinig nyo guys, ang taas ng idle. Okay, mataas siya. So same lang din naman ang reading niya, dalawa na yan. May ipapakita lang ko sa inyo dito guys. Ay, may check engine siya. On muna natin. So papakita ko lang sa inyo dito ngayon yung MSD na tinabago. Meron siyang pang remap via K-line. So yun yung ginagamit ko para mag reprogram ng ECU nito, na binabaklas ko yung ECU. So tatry natin yung sa MSD kung gumagana na ba yung remap via K-line. So para pag reset ng IC. Okay, so ngayon pakita ko muna sa inyo yung monitoring. Ayan, so nakita nyo yung IEC valve 50%, dapat 30 yan. Okay, 30 to 15. And then sa read fault code, ayan, nakalagay dyan IEC. Okay, so wala na siyang ibang detalye, nakalagay dyan. Ngayon itong tools natin, nakakabasa to ng erasure to. May erasure to. Ito yung latest na update ng CM Innovation MSD. So pupunta tayo dun sa IEC agad. So makikita nyo meron siyang erasure 2. Ngayon pag ini-erase natin siya, kahit sa latest version, hindi siya kayong burahin. Okay, so may bagong function to, itong ating MSD. Ayan, meron siyang bagong update sa remap. And then meron siyang nakalagay dito bench type or Yamaha OBD. Kumbaga pwede ka na mag-program na via K-line na hindi mo nakakalasin ng ECU. Meron din siyang backdoor. Ito yung bench na to. Ito yung mga backdoor. Ayan o. Pwede mo siyang i-backdoor. Okay? So may nakalagay dyan ay reset. Ayan siya o. Meron na rin siya. Pero meron din siyang via K-line. Okay? Papakita ko sa inyo guys kung gumagana ba yung via K-line na pag-program. Okay? So nakalagay dito system information. Read muna natin. Nakalagay dito B6H 1 nakalagay yan, pero B6H10 ito, yung mga keyless. I-back natin. Tapos special function, pwede tayong pumunta dito sa manual or model selection Philippines. Ay nakalagay B6H10. Yan. And then after natin na ma-select yan, ayan, so original file, lalagyan lang natin. Tingnan natin yung original file niya kung talagang naka-reset na yung IC nito. Ayan, so use lang natin. Ayan guys, via K-line yun ha. Walang backdoor dyan, naka-on na yung susi. Ayan, via K-line na siya. Ayan, nakita nyo guys. Ayan o. Ayan. So, kaganda ng MSD ngayon, mas advanced siya doon sa ating Smart FI. Yung Smart FI natin, soon pa yung update ng via K-line na remap ng NMAX siya, nauna na. Meron na siya. Ngayon, tetestingin natin, kasi ang remap at reprogram, isa lang naman. So testingin natin kung ma-reset ba yung IC. Medyo matagal-tagal lang to na proseso. So kakat ko lang yung video or forward ko na lang. After mag 100%, tingnan natin yung magiging result kung ma-reset ba yung IC erasure. Pag hindi nagawa yon, so gagamitan natin ng Smart FI. So may tools naman dito. Yung nga lang, wala tong program eh. Ayan, so MSD 900 or Obdimoto 900. Same lang din naman sila ng laman nito. Yung nga lang, mas updated itong Pro X. Ayan. Mas maganda rin guys na alam nyo yung yung kalagayan ng MSD, kung yung bagong update ba, kaya na ba mag program, ano ba mangyayari after natin ma-reprogram. Ayun, para mayroon kayong idea. Kailangan natin mag 100% yan. So lapag muna natin dun. Yan. So Yamaha NMAX version 2. MSD can remap via K-line. NMAX 2020 via K-line. I hope soon we have update for Smart FI B6H10 code.
Okay guys, so yun. Tapos na flashing ng original file. So okay lang natin to. And then off on lang ng susian. Ayan. Off on. Off on. Ayan. Ngayon testingin natin. Tingnan natin kung anong nabago doon sa kanyang mga parameter. Punta tayo sa diagnosis. Punta tayo sa Yamaha. Automatic search lang tayo para mabilis. Okay. Data monitoring. Tingnan natin kung nabago. Ayun guys, tumas pa lalo. Hindi nagbago. Tingnan natin sa erasure. Erasure 2. Meron pa rin. Ayun guys, may 2 pa rin. So, gumagana yung flashing pero hindi pa rin guys hindi nakakabura. Okay? So naman, ipapakita ko naman yung backdoor nito. So sa via keyline, negative siya guys sa erasure. Pero tingnan natin kung andar. Ay, off na natin. Ayan. Starting naman, taas pa rin yung idle oh. Okay? So mataas pa rin yung idle niya. Ayun, 2,000 pa rin. Hindi pa rin nawala. So gagamitin natin ngayon ng Smart FI para masulit. Ayun yung ating Smart FI. Okay? So kakalasin natin ECU nito. Gamit yung ating Smart FI to. So i-reprogram natin to gamit yung backdoor. So Smart FI ang gamit ko kasi ito. Original file din ang nakapasok sa kanya. Mas subok na namin na gumagana siya. So ito na kailangan adapter and then wire. So makikita nyo mamaya bakit yan yung nilabas ko. And then dito sa sukat dito ay 60mm. And then dito 21mm. Ayan, 21mm dito. Okay. So hindi lang accurate yung naka-inches kasi oh. Pero 21mm kung makikita nyo sa mismong ayan, lagyan ko ng guhit. So bakin natin yan. Ayan. Or tutusukin natin mamaya dyan. And then pipin out natin. Depende kung ano ituturo ng ating tools. So punta lang tayo sa Yamaha. And then backdoor. Other. Ayan. And then nakalagay dito sa likod ng ECU natin ay B6H H594A10. Okay. So itong tools natin kompleto yan. Meron tayong B6H H954. Ayan. A10. So kiklik lang natin ito. Ayan. And then, after completing the connection, ayun yung tools. please click continue so ito yun. to execute. Ayan, ganyan siya. So dito nakapasok yung mismong ayan, socket. And then yung pin, violet and green. And then yung pin out, ito siya. Okay? So i-pin out ko muna guys. And then tuloy tayo dun sa tutorial. Guys, yun, naka-pin out na ako dyan. Ayan. And then nakasaksak na yung ating nakasetting na tayo. Continue lang natin yan pag nasunod na natin yan. And then nakatusok tayo dito. Okay, so continue. So wala mo nang tusok. So pupunta lang tayo sa ito kasi guys, pwede ka magtono ng ng professional mode. Kumbaga, pwede mong itono bawat category or anong gusto mong palakasin or itama. Ayan, meron siya. Pero pupunta lang tayo dun sa auto search. Ayan. Okay. So may mga pre-tune na yan dyan. Ayan, para sa mga nag-open pipe or say BT. Original lang gagamitin natin. Ayan. So, are you sure you want to remap? Tuning map 01 original? okay, so itusok mo natin dito yung pin, kulay blue yun, ito. So pag tinusok natin dito, ayan. Pero mas suggest ko dito pag Smart FI gamit nyo, bakbakin nyo to. Ayan, kasi pagka masailan kasi ito, hindi katulad ng ibang tools na di-laptop, pag tusok mo, connect agad eh. Ito kasi bago may sureball mo na gagana. Pakita ko sa inyo guys, putasin ko muna. Guys, so ito siya, ayan o. Ginanyan ko siya para hindi siya, kasi masailan yan eh. Ang tinanggal natin dyan, ayun no. Ibabalik pa rin natin yan, mamaya makita nyo paano ko siya babalik. Then i-continue lang natin. Ayan. Okay, so hintayin natin mag-1 yan and then magtuloy-tuloy. Please do not turn off the ignition and disconnect the device. Ayan, pag ibig sabihin lumakad yan, ibig sabihin success yan. Please do not Pwede turn mag off the 100%. So, ignition but and Smart FI disconnect the ginagamit ko, device. meron naman akong pang-remap gaya ng laptop. Yung nga lang, ang problema guys sa laptop, kapag niremap po gamit yung laptop or program,
nagkakaroon siya ng error, bumabalik, nagkakaroon siya ng P0335. So, hindi katulad sa Smart FI, original yung file na nakalagay. Hindi siya nagkakaroon ng check engine after na ma-program. Okay? So, hintayin natin hanggang mag 100% yan. Pagdating sa pera, mag-ingat ka. Ang gagamit ka. Ginawa naman ang tama, sasabihan ka. Magagamit ka. Natalay ka lang sa pagbenta, tatawagin na magagamit ka. Inaasahan ng kaibigan, pero sa isip na'y magagamit ka. Umiikot sa Pinas para magtanim at magturo ng mga kaalam-mga about sa FI motorsiklo. Na basic at advance na turo. Dala ko ang pangalan, pinagkakakitaan ko. Kapag ipagkinabang sa kapwa mekaniko. O kumikita naman na babalik ang pinaghirapan dahil sa tanim ko. Kaya't ako'y nakatayo na walang paninira, walang halong kaplastikan. Kung ano ang aking tungo, yun ay magturo ng totoo. Malayo man, malapit man ang mga tinutunga. Kasama ko ang team ko na tunay at totoo. Pagdating sa pera, mag-ingat ka. Magagamit ka. Ginawa naman ang tama, sasabihan ka. Magagamit ka. Natalay ka lang sa pagbenta, tatawagin na magagamit ka. Inaasahan ng kaibigan, pero sa isip na'y magagamit ka. O mahirap mag-isawa sa taong mukhang pera. Kaya naman hirap basta may kita. Wala siyang pag-ialam sa'yo kung kanino mang mekaniko. Basta focus niya ay kita. Silaw na silaw sa pera. Kaibigan ka lang sa salita, pero sa puso niya ikaw ay basura. Gagamitin ka sa benta niya, ikaw ay basura. Para lumago ang sakop niya. Kahit gawin mo ang best mo, ay mali ka pa rin sa kanya. Mas papabor siya doon sa mas kumikita siya. Di mo maintindihan kung saan ka naging basura. Sa dami ng mabuting ginawa mo, pag-iisipan ka pang masamang tao. Ganito talaga ang pinasok kong mundo. Ang linya ng motorsiklo na lubhang magulo. Kasama mo matabil na mekaniko at mga may-ari siraulo. Bangayan dito, bangayan doon, puro payabangan ng todo. Buti na lang kahit may ganyan, kami ng team ko ay nananatiling totoo. Pero tuloy pa rin ang pangarap kong totoo, na magtanim, kumita at makatulong sa mekaniko. Na walang daya at pagtuturong may kinalaman sa FI motorsiklo. Pagdating sa pera, mag-ingat ka. Magagamit ka. Ginawa naman ang tama, sasabihan ka. Magagamit ka. Natalay ka lang sa pagbenta, tatawagin na magagamit ka. Inaasahan ng kaibigan, pero sa isip na'y magagamit ka. Finish flashing data for ECM. Okay, so complete na. Okay lang natin to. And then bunutin natin itong mga pinagagawa ko dito. Ayan. Detesting natin sa motor ko anong lalabas sa diagnostic. So ito, nasalpak ng ECU. Ayan. So testing tayo ngayon. On natin susian. Ayan. On. Okay. And then connect tayo ngayon sa gasoline. Your Connect natin sa, phone is not connected to the connect smart. natin sa Bluetooth. Ayan. And then gasoline. Okay. Okay, so off Please pa natin. turn off the ignition Yan. switch for fives. Continue. Then Okay, so ulitin natin. Ay pumasok. Possible mahina internet or lost connection. Ayan. Okay lang natin. please O yo, unable. exit muna natin. So ito na. So lost connection lang. And then continue lang natin. Read tayo ng DTC. Ito guys, marami siyang error na lalabas dito. Kasi ganito pag original file ang pinapasok. Ayan o. Kita nyo, lahat yan. Mag-checking mamaya yan. Pag kumandar na yan,
i-check niya lahat yan. Kung lahat yan mag-ignore yan. Okay. So punta tayo sa engine data. Continue lang natin yan. And then tingnan natin yung throttle valve, yung IEC valve. Wala na siyang DTC oh. Yung valve niya guys, kita nyo, mula 51 naging 27 na siya. Okay. So wala na siyang problema. Punta tayo ngayon doon sa special function. Tingnan natin yung wala tayong makitang erasure to pala dito. Okay. So doon lang yung basehan natin, yung mismong engine live data. Yan. Makikita natin dito yung IEC valve natin. Ayan siya. So makikita nyo dyan ay 27. So pag pinaandar natin yan, okay, start natin. So may check engine kasi mamaya mag-i-ignore yan, magle-learning yan. Ayan. So tingnan natin yung idle kung bababa. Ayan guys oh. Diba? Yung program lang ang sagot talaga guys para bumaba yung idle. Ayan, bumaba na siya oh. Ayan. So magle-learning pa yan. So papatak pa to ng 60 to 80 degree. And then yung kanyang IEC valve, ayan oh. So bumaba nga lang siya guys, ayan oh. Nagiging 12. Ibig sabihin kapag nagiging 12, mababa yung idle. So possible, hintayin mo natin itong painitin kung mag 60 degree para masabi natin kung ano yung mga iba pang mga error. So halos good na siya guys. Ayan. And then yung fuel tray, makita mo nag 0. Kaya na laki ng dinadagdag. Ayan. So good na siya. So once kasi na mataas ang value nito, magkakaroon kayo ng error sa fuel trim or magkakaroon kayo problema sa gasolina. Mag-iba yung consumption ng gas. Ayan, nagiging 1617 na siya. Tumataas na siya kasi 65 degree na siya oh. Ayan, so okay na siya guys. Ayan, so after mag-learning, wala naman lumalabas na DTC. Punta lang tayo dito. Punta tayo sa clear DTC. Fault codes in the Ayan. So wala na rin siyang successfully. check engine. Ayan, okay na. And then pasok tayo sa DTC. Okay. No fault code found. Wala na. Ibig sabihin clear na siya. Okay. So meron din tong special function. Hindi ko lang alam kung gumagana na ECM reset. Testingin natin kung gumagana na. ECM. Hindi pa gumagana kasi pinapalagay namin to guys para soon magamit natin yung ECM reset na may paggagamitan kasi na mas magandang resulta yan. So sa engine data natin, eto na siya. Halos good na siya guys. Nagda-drop lang siya oh. Kaya nagda-drop yan, possible yung barbula tutok or may singaw doon sa throttle body. Yan ang palatandaan niya kaya nagda-drop yan. Hangin niya na singaw sa parte ng combustion or ayan oh, bumababa din atmospheric nyo. Dapat ito 101 o 103. Pero maliit na bagay, hindi naman ganong ramdam ng makina kasi ayan siya. Ayan, normal na siya, 16. Okay? So ganoon lang guys, gamit yung ating smart F ito. Solve na yung problema ng customer. Okay? So magandang araw sa ating lahat. Ang daming pambayad.